Heto na po ang 5 naunang nag-comment sa nakaraan at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi JCM Pete, Lodi Anisa Dico, Lodi Shakol Hudas, Lodi Cheater, Lodi Gabriel Makadat, Lodi Joe Teganap, Lodi Robert Rivera, Lodi Francis Dasilo, Lodi Tristan Basaliso, Lodi Robertson Abella Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-217 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakaluhod ang isang tuhod nito sa lupa habang nakasuntok ang kamao sa palad na sinasabi kay Tito Jang ang sinabi sa kanya ni Namgang Jin na hiling ng aming unit leader. Para magtanggol ang isang tao lang. Para sa iba pa, susunod kami sa iyong kagustuhan, Grand Leader. Tumugon sa kanya si Tito Jang at sinabi na medyo nakakatuksong alok yan. Ang isang taong yon, maaari kayang sibiryo yon mula sa Guangdong? Sumagot ito sa kanya habang iniyuko ang ulong sinabi na oo. Sinagot siya ni Tito Jang na at kung tumanggi ako, muli na namang sinabi nito sa kanya ang sinabi ni Namgang Jin na ang pusta sa huling laro, dahil nakinabang ang Muyongdae sa iyong pakikialam, ay dapat ideklarang walang bisa. Nagiba ang itsura ni Tito Jang nang marinig yun na maiyak-iyak niyang sinabi sa kanyang isip na aray ko, buwisit na Namgang Jin, ikaw na madamot na bastardo. Sinusubukan ko lang mangalap ng pondo para sa mga bata ko, at haharangyan mo pa. Habang nakayuko ang ulo nito sinabi sa kanya ni Tito Jang na makinig ka. Nakatingin siya rito na nang may madilim na ekspresyon na mukha na mahinahong sinabi na alam mo ba kung bakit tinatawag na mga shadow ang aming Muyongdae? Dahil ito sa palihim naming isinasagawa ang mga misyon sa likod ng mga matuwid na paksayon. Sinabi pa niya dito habang nagkaroon ng kandila sa kanyang likod na ang araw ang naging apoy nito na kapag kumiling ang liwanag at humaba ang mga anino, tayo'y bulag na naghahanap sa dilim. At sa pagtalon natin sa kadilimang yun upang makahanap ng daan, tayo mismo ang nagtakip ng anino sa liwanag na dapat sanay sa atin. Dagdag pa niyang sinabi dito na pero ngayon, tila iniisip niyo na kami ay wala kundi mga hamak na shadow lamang. Kung ganoon, sasagat ako sa paraan ng mga shadows. Napatingin ito kay Tito Jang na sinabi pa sa kanya na ihatid mo ito sa iyong unit leader, na makikita ang kanyang anino ay may namumulang mga matang nanlilisik na sinabi na ang anino ay pinakamaliit kapag ang liwanag ay mataas at makatarungan. Kapag ang liwanag ay mababa at may kinikilingan, doon pinakamalaki ang anino. At pagkatapos ay sumagot ito sa kanya na ibig bang sabihin niyan, ipinapahiwatig mo ang paglaban sa langit? Napatakla naman sa kanya si Tito Jang at sinabi na, pagod na ako, sa tingin mo ba gagawa ako ng ganoong kabaliwan? Dagdag pa niya dito na may nagagalit na mukhang sinabi na ibig lang sabihin niya na pagdating ng panahon, gaya ng mga tunay na anino. Lahat kami ay magbibitiw at magtatago habang buhay. Abandonahin ang lahat ng trabaho. Iyan ang pinakamagaling naming gawin. Tumayo na ito at yumukong sinabi sa kanya na ihihatid ko ang iyong mga salita ng eksakto. Isang karangalan na batiin kayo, Grand Leader. Pumaypay na ng kamay si Tito Jang at sinabi na sige, lumayas ka na. At pagkatapos ay pinagmasdan niya ito ng tahimik. At ilang sandali pa ay pinagpawisan siya na napalaki ng mata sa mga sinabi niya na napabulong sa kanyang sili na nakakabaliw. Nagmalaki ako, hindi naman sana ito lumala. Di ba? Nahati ang kanyang sarili sa may naiinis na mukhang sinasabi nito na pero hindi ko pwedeng isuko ang pusta sa huling laro. Ang aming mahalagang pondo ng Muyongdae, na napasabi naman ang mukhang nag-aalala na pero ang pagtanggal sa isang miyembro ng inhuman race, gayunpaman, ako ang pinuno ng Muyongdae na kumakatawan sa aking mga bata. Dagdag pa niya habang napatakip ng 2 palad sa mukha na hindi ko pwedeng aminin na wala kaming tsansa. Sa tingin mo ba wala akong sinubukang gawin sa alien na bastardong magnanakaw ng ginseng na yun? Dagdag pa niya na kahit napalihim ko pa siyang nilason. Naiisip pa niya ito at napasabi na nahahanap nung magnanakaw na yun kahit saan ko itago. Hey, kung papahiran ko ito ng Rockekden, magdurusa siya ng malubha. Rockekden, isang tableta na marahas na sumisira sa tiyan at mga bituka, ang sentro ng katawan ng tao. Ginagamit na nakahalo sa tubig. Ito ay lason mula sa shell ng kakaibang itlog ng pagong na tinatawag na gobyuji, matigas, lumulutang, walang kulay, walang amoy, walang lasa, at hindi na-detect kahit ng mga pilak na karayom. Sino mang makatikim nito ay mabubulok sa banyo buong araw. At kinabukasan,
Na sinabi sa kanya ni Ryu hawak ang ginseng na Mister, gusto mo rin ba ng isang piraso ng Royal Bellflower? Ang mga ito ay matataba at makatas, masarap, alam mo ba? Naiinis naman si Tito Jiang na napasabi na pas muna ako dyan. At pagkatapos sinabi sa isip na hindi. Sandali, hati tayo. Akin yan nung una pa. Napatikom siya ng kamao sa kanyang isip na sinabi pa sa kanyang sarili na sa wakas nahuli rin kita, tanga. Magiging makina ka ng pagtatapon ng dumi at mawawala pa ang iyong inner energy. Habang lumalalim ang gabi, ang parang hindi tao na lalaking yon. Na sinabi sa kanya ni Hang Raiong habang nagtabo ng ilong na kanina lang, parang may tahimik na dumaan sa akin, ano ang kinain mong mag-isa? Sumagot siya na walang espesyal. Hindi ba amoy Royal Bellflower lang ito? Matataba sila, kaya busog ako ng matagal. Napatakip din ng ilong si Moy Ongwi na sinabi na gusto ko sanang lumabas muna ang lahat. Kunyaring nagbabasa naman si Tito Jiang pero nakatingin sa kanyang sinasabi sa isip na akala ko kakaiba na maayos lang siya. Dumating na ba ang tamang oras? Na sinabi pa ni Hang Raiong na hindi maaari. Ang baho ay sobrang tindi na halos nayanig ang pagkakaibigan ko sa iyo. Sumagot sa kanya si Ryu na yun lang. Lalo lang bumilis ang panunaw niya. Ang tunay na mabaho ay ang konsensya ni Ryan Griang dahil hindi pa rin siya nagbabayad ng utang. Nagugutom ako, dapat ba akong magmeryenda? Na naiinis naman si Moy Ongwi na sinabi na lahat, pakiusap, lumabas muna kayo. Hawak naman ni Tito Jiang ang libro na may kakaibang tingin sa kanyang sinabi sa kanyang sarili na ano ito. Nakatakip ang kanyang mga palad sa mukha habang nakasilip ang mata na sinabi pa sa isip na panunaw lang niya ang napalakas. Malinaw na immune siya sa lahat ng lason o kung ano man ang tawag doon. Naiisip pa ni Tito Jiang ito na sinabi pa na itinuturing niyang laruan ang mga nakamamatay na internal organs. May instinto siyang parang multo, nahahanap niya ang kahit anong itago mo. Kung maging lason ay hindi gumagana, ano na ang dapat kong gawin? Nakahawak sa kanyang mukha na sinabi pa sa isip na kung gumugol ako ng maraming buwan sa pagpaplano ng asasinasyon, baka sakali. Oo, bukod doon, hindi ko kayang tapatan ang lakas ng isang taong tumalo sa Four Masters ng Iron Hoof Flying Horse Unit ng harapan. Dagdag pa niya na naiisip ito na sinabi na at pagkatapos. Iniisip kung ano ang itsura niya nung insidente sa Iron Hoof Flying Horse Unit. Bigla siyang nilamag na sinabi pa sa isip na sa tingin mo yun lang? Ang natuklasan ko noon, maging ang tunay na anyo ng mga maitim na Kaden ang yon. Naalala niya ito habang sinasabi kay Ryu na kukunin ang kanyang Pulse Heiress na bakal na Mach Wan Ho o kung anuman, bakit ganyan ang suot nilang lahat? O sige, heto pa ang isa. At nang kukuhanin na sana ni Tito Jiang ito ay nagulat siya nang hindi niya ito mabuhat at napasabi pa na hindi. Bakit ganito? Dagdag pa niya habang naangat niya ito ng dalawang kamay na nahihirapan na aray ko bakit ang bigat. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na, para sa isang matanda, napakahina mo. Na sinabi pa ni Tito Jiang sa kanyang isip na ang mga Kaden ang yun ay katunayan na ang inhuman race ay buhay na anyo ng kabaliwan. Naalala pa niya habang nakahiga siya sa duyan na kahit natutulog, kahit nakasuot ng 4 sa mga nakababaliw na bagay na yon, hindi niya ginugulo ang kanyang movement technique. Ang lalaking yon, kahit na siya ay habang natutulog. Naalala pa niya ito na sinabi pa niya na parang mas lalo pang ang gumagaan ang katawan niya kapag nakikipaglaban. Napapisil siya ng kanyang ilong na sinabi pa niya sa isip maliban na lang kung baliw ako, sa tingin niyo ba gagawin kong kaaway ang isang taong ganoon? Sinabi pa niya habang naiisip ang mga ito na base sa itsura, tila gusto mo siyang tapusin bago pa siya makita ng alliance leader malapit sa Ice White Cake. Umiling ng ulo si Tito Jiang na sinabi pa niya sa isip na mayroon lamang 2 paraan para mapabagsak ang isang inhuman race na gaya niya. Ang una ay ang Ice White Peak na sa hindi malamang dahilan ay may kakaibang hilig sa pagharap sa mga inhuman race. Na napasabi pa si Yeron sa kanya na maingay ka. Ituloy mo yan at tatagain kita. Pero totoo na ang mga mata ko ay nakatuon sa iyo sa hindi malamang dahilan. Na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na at ang isa pa ay na naiisip niya na ganito si Ryu na sinasabi na hehe, nababagot ako, dapat ko na ba silang lamunin ngayon? Bukas ay haamon ako ng laban sa Qianmu 3 Stars, at sa susunod na araw ay kukuha ako ng pera mula sa Hoik-Qian Alliance. Dagdag pa ni Tito Jiang na ito ang Padalos Dolos at baliw na pag-iisip ng inhumane race mismo,
na maaaring gumawa ng kahit ano ngayon. Biglang may naisip si Tito Jiang na kanyang ikinagulat na napasabi na, "Ha, sandali, Forbidden Area, Qianmu Hall, Simjap Hall, Bull Eye Lake, Heavenly King Hall. Kung iisipin, hindi ba may lugar na ganoon sa likod ng Law Garden?" Dagdag pa niya sa isip na makikita ang kuweba na kung ang isang taong may hirtikong kaisipan sa puso ay pumasok kahit isang beses lang, isang forbidden area na sinasabing hindi hahayaang makalabas ng ligtas ang kahit sino. Forbidden area, zone kung saan bawal pumasok. Phantom Demon Cave. Medyo malupit ito para sa iba. Pero ito ang pinakamahusay na paraan para mapayapang maalis ang mga kailangang eye filter. At pagkatapos nagulat naman ito na napasabi na simula kailan pa, hinawakan nito ang kanyang kasamahan habang sinasabi na bakit ako nakahiga. Bumangon ang isa habang nakahawak sa ulong sinabi na lahat din ba sila? Hey, Han Hyojiang, gising. Sinabi naman nito habang hawak ng kausap ni Tito Jiang na aray ko, ang ulo ko. Natahimik lang ang babae na nakahawak sa kanyang ulo na nagtataka, at pagkatapos sinabi sa kanila ng babae na, hindi maaari ito. Ano ang tumama sa atin, at kailan? Hindi ko man lang maalala kung paano tayo bumagsak. Tumugon ng lalaking nakaasol na hindi, ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng escort agency, maraming beses na akong gumawa ng escort jobs. Walang kaina-hinala sa daan. Na seryoso naman itong nakatingin sa kanila na sinabi na kakaiba. Hindi tayo kumain o uminom ng kahit ano, at nasa labas tayo, kaya ang gaya ng mawayang ay hindi dapat gumana. Na muli na namang sinabi ng babae na alinman doon, dahil lahat tayo ay bumagsak, tiyak na may nagpabagsak sa atin. Kung iisipin, hindi ba kasama ang Sichuan Tang Clan sa Group 3? Na tumugon ng isa na aray ko, kung ang Tang Clan ito, anuman, tila huli na tayo para sumali sa prisoner group gaya ng plano. Napahinga naman ito na napasabi na parang inatake tayo ng multo. Pero bakit namumula ang mukha mo? Napailing naman ang ulo ito na sinabi sa kanyang isip na gaya ng inaasahan sa Muyongdae leader. Ang nakarating sa rurok ng mga shadow. Sa kakayahang ganoon, ang alok na ayusin ng mga papasa ay mukhang katawa-tawa. At pagkatapos sinabi ng babae sa may buhat na tao na gayunpaman, dapat tayong pumunta sa napagkasunduang punto at sabay-sabay na sumalakay. Dahil nawala ang mga preso, kailangan nating makahuli ng 3 pa. Sumagot naman ito sa kanya na kung mawawalan ulit tayo ng malay ng walang bakas, hindi ba tayo ang magiging haunted? Sinabi naman ng lalaki sa kanilang gitna na nakatingin sa gilid na iyon ang kakaiba. Nag-abala silang patumbahin tayo, pero bakit hindi nila tayo dinala? Sinabi naman sa kanila ng kausap ni Tito Jiang kanina na isa itong babala. Mas ligtas na iwanan ng Group 3 at bumaba na lang. Nagulat ang mga ito na napasabi ang nakarosas na damit na aray ko. Nakakapagsalita ka pala. Sinabi rin ng isa sa kanya na nagsalita si Bull Bibble Mayong. Sinagot naman sila nito na, nagsasalita ako minsan o 2 beses sa isang taon, gaya ng kapag may sunog, o kapag kailangan kong magbabala ng mad alien. Napatingin naman ito kay Lady Baek at sinabi na kung nagsalita si Bull Bibble Mayong, ang pagbaba na nga ang tamang gawin. Napatingin sa kanya si Lady Baek at napahinga ng malalim na sinabi na baba muna tayo sa ngayon. Kung makatagpo natin ang prisoner group sa daan. Hindi niya ito naituloy nang biglang naalerto siya na tahimik na napatingin sa gilid at agad na binunot ang espada. Napatingin din ang nakaasol at sinabi na sino yan. Sumagot naman ito na sino sa tingin mo. Lumabas ito habang makikita rin ng isa na may buhat na tao na walang malay na sinasabi na bakit kayo nagtatambay dito. Kung dumating kayo sa tamang oras. Hindi sana magiging ganito ang dalawang ito. Napasabi naman ng nakaasul na teka, bakit ganyan ang itsura nung dalawa? Sinabi pa sa kanila ni Lady Baek na huwag mong sabihing sugatan sina Chul Ong Ganja at Wahai Wanjo. Sinagot siya ng babaeng ito na yung batang hinahanap nyo, si Biryu yun? Dumating at sumaksak ng bakal sa likuran ni Namyak John at tinapakan si Jagumi. Nasuka pa ng dugo si Jagumi dahil doon. Dagdag pa nito na gusto nyo bang tumaya kung sino sa kanila ang mas walang kakayahan? Sinabi naman nito habang nagtutulo ang dugo sa bibig na hindi siya, yung babae mula sa Makian Pavilion ay gumamit ng masamang paraan. Sinagot siya ng lalaking nakaasul na sinabi na ang tinutukoy mo ba ay si Sajung Huayun Solrun.
Napalingon naman sa kanya ang kasama niyang babae na napahinga ng malalim at sinabi na anong sinasabi mo. Hindi man lang siya lumaban, nakatayo lang siya doon ng tulala. Naiisip nito ang nangyari sa kanya na tinusok ang kanyang likod na sinabi pa nito na hindi, ang babaeng iyon. Sa simula, hinawakan niya ako habang tinitira ang aking pressure points. Maayos pa ako noon, pero, naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Ran na napakagaling mong magsalita. Kabilang sa mga pressure points na tinire ko ay ang mute point. Dagdag pa niyang sinabi na, sinasabi nila na may kakaiba at masamang wahaywan sa o black flower snake sa mga disipulo ng Mount Hua, kaya ikaw ngayon, young hero. Na napasabi pa ang lalaki habang naiisip ito na pagkatapos ng mga 15 minuto, ang aking ki at dugo ay nagsimulang mag-twist. Dagdag nito na at nagsimula ito mula sa Pangbu Point. Ang Pangbu Point, isang importanteng pressure point, malapit sa mute point. Kinokontrol nito ang sirkulasyon ng ki at dugo sa ulo at leeg. Buwisit, na masamang babae, ano ang ginawa mo sa katawan ko? At pagkatapos makikita si Ran na sinasabi na salamat doon. Mukhang maayos din nating matatapos ang larong ito. Sinabi naman sa kanya ni Ryo na kung ganoon, tatanggapin ko ang pasasalamat mo sa cash. Napahawak sa labi si Ran at sinabi na pinasasalamatan kita gamit ang puso ko lang. At, ang taong dapat kong pasalamatan ng higit pa ay nandoon. Kumaway sa kanila si Tito Jiang habang sinasabi na hey, ano bang ginagawa mo at ngayon ka lang dumating? Magdesisyon na tayo ng maaga kung sinong 3 tao ang tatanggalin sa ating escort group. Napabulong naman si Tang Sam at sinabi na bagay ba itong sabihin habang nakangiti? Minsan naiisip ko na itong middle-aged junior na ito ang pinakabaliw sa lahat. Tumugon sa kanya ito na tumahimik ka, delikado, kaya huwag mong sabihin ang mga bagay na totoo. Sinabi pa sa kanya ni Tang Sam na ang mga tatanggalin ay napagdesisyonan na, kaya huwag mag-alala. Habang papalapit naman si Ryo kay Tito Jiang sinasabi niya na mas importante, may maganda bang nangyari sa inyo, mister? Sumagot ito sa kanya na may kakaibang ngisi na masasabi mong nawala na ang matagal ko ng sakit sa ulo. Malalaman mo rin yun sa lalong madaling panahon. At dito na po nagtatapos ang ika-217 kabanata. Ika-218 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakahawak sa baba si Namgang Jin habang nakatingin sa kanyang gilid na sinasabi na kaya. At naiisip si Tito Jiang na may suot na makapal na tela na sinasabi niya na Guangyongyongjang pinuno ng anino. Naghahanap sa dilim ng anino. Nagsalita pa siya ng astig na sinabi na walang hanggang paglipol. Dagdag pa sa iniisip ni Namgang Jin ang mga sinabi ni Tito Jiang na hinding-hindi ninyo matatagpuan ang shadow namin. Balik kay Namgang Jin na nakatingin sa ibaba habang sinasabi na at pagkatapos. Bigla na lang siyang naglaho. Habang nakaluhod ang isang tuhod ng nag-uulat sinabi niya na hindi. Siya ang dahilan kung bakit ako nawala. Nakatingin sa kanya si Namgang Jin at sinabi na pero mukha yatang namamaga ang mukha mo. Kung ganoon mo talaga hinahangaan ang muyong leader, pwede ka pang sumali sa muyong unit kahit ngayon. Tumugon ito sa kanya na ako ang panganay, kaya kailangan kong ipagpatuloy ang aming linya ng pamilya. Karangalan na nga para sa akin na makilala ka ng ganito. Sinabi naman ni Namgang Jin habang naiisip ito na totoo, alamat ang muyong unit, pero lugar din yon kung saan kailangan mong isugal ang lahat. Dagdag pa niya sa isip na kung patuloy pang gagalawin ng mga taong tulad nila, magiging delikado, sa totoo lang, bukod sa paghahatid ng kalooban ng alliance leader, hindi ako dapat kumikilos sa sarili kong desisyon. Pero, naiisip niya ang alliance leader na sinabi pa sa kanyang isip na kung makita ng alliance leader na dikit ang batang yun kay Bingba Ekbong. Alam na niya sigurong hindi magiging maganda ang kahahantungan ng batang yun. Ano bang iniisip ng muyong leader? At lumipat ang eksena kay Principal Ping na sinasabi na ganun ba? At naiisip naman ang ganitong itsura ni Namgang Jin habang sinasabi niya na Bingba Ekbong, ibig sabihin, gintong sanga, jade na dahon. Mahalaga at marangal ang babaeng yun, at yung trainee na nakapaligid sa kanya alisin siya. Ito ang mga nakakatakot na salita niya. Dagdag pa sa isip na sinabi ni Namgang Jin na manipulahin ang laban. Alisin siya sa laban bago dumating ang alliance leader. At nang marinig yun ng prinsipal ay napahawak ito sa balbas na napatingin sa ibaba na napasabi na kaya gusto ni Ong matanggal si trainee Biryu yun.
Mahirap na kahilingan ang manipulahin ang laban. Mula naman sa likod ng pader sinabi sa kanya ni Tito Jiang na ang muyong unit namin ay hindi natitinag sa ganung pagbabanta, pero inaasahan na ang posibleng pagganti ng alliance leader. Kaya, gusto kong magmungkahi ng isang pamamaraang tama sa proseso at siguradong epektibo. Sinabi ni Principal Ping kay Tito Jiang na hahaha, mukhang may naiisip ka na. Sumagot siya na oo. Paano kung palitan natin ang ikatlong laban at gawing Juan Madong trial? Biglang nagulat si Principal Ping na napalaki ng matang sinabi na Juan Madong. Dagdag pa niya na yung Juan Madong ba na alam ko ang tinutukoy mo? At pagkatapos makikita na papasikat na ang araw, na may nagsasalita na Juan Madong, makikita ang mga ito sa isang mahabang lamesa na sinabi pa ng lalaking nakaputi sa dulo na hindi ba iba dapat ang ikatlong laban? Sinabi naman ng kaharap nito na tama. Narinig ko na dapat ay survival sparring match sa dilim bilang grupo. Napatingin ang kasunod niya na sinabi pa na naisip ko ng mapanganib yun, pero ang isang ito ay nasa ibang level na. Sa isang bawal na lugar. At gusto mong ipasok ang mga trainee sa Juan Madong. Napakutingting ng tainga ito na sinabi na kung itatapon din lang sila sa madilim na lugar para maglaban, ano pang pinagkaiba kung sa kuweba. Napatingin ang katabi niya sa kanya at sinabi na ano, laban, maglalaban sa Juan Madong, mahirap na ngang makalabas ng buhay doon. Dagdag pa nito habang makikita si Yongdo at ang lalaki ito na nakatingin sa kanya na tama. Kapag pumasok sila, mahihirapan na nga silang magkita-kita para maglaban. Kung may maloko at magwala, malaking kapahamakan ang pwedeng mangyari. Habang nakatingin, naman ito kay Elder Quan na sinasabi na para sa kaligtasan, paano kung papasukin sila ng walang sandata? Napakunot ang noo ni Elder Quan na hindi pwede. Habang naiisip niya seryoso sinabi pa niya na may mga trainee na kamao at palad ang sandata, pero yung umaasa sa espada o talam ay magiging walang depensa at mapapahamak. Napatingin naman ito kay Yongdo na sinasabi na seryoso ba kayo? Inaapi niyo ba kami dahil galing kami sa Black Path? Hindi niyo man lang ipaliwanag tapos parang ang dami niyo nang alam, ang liit naman ang tingin niyo sa amin. Napatingin naman sa kanya si Yongdo na sinabi na ano, bakit kayo tumitingin sa akin? Ha, hindi niyo nga alam kung ano ang Juan Madong, gusto niyong ako pa magpaliwanag. Napahinga ito na sinabi sa kanya na ano, huwag niyong sabihin hindi niyo rin alam. Sinagot siya ni Yongdo na anong ibig mong sabihin hindi ko alam. Tingnan mo nga, puno ito ng kung ano-anong mekanismo at kung ano-ano pa. Ang taas nito, ang laki, at kayang pasukan ng tao. Para sa isang kuweba, sobrang taas, sobrang laki, at sobrang haba nito. Nakakakilabot, nakakatakot, at ang sama ng pakiramdam kapag nandito ka. Napaasalubong naman ng kilay si Elder Quan na nakatingin sa kanya at sinabi na mas mabuti pang hindi ka na lang nagkunwaring may alam. Napatingin din sa kanya si Zhu Chuhan at sinabi na haha. Ngayon ka lang kasi dumating ngayong taon, Elder Yongdo, kaya baka hindi mo pa alam. Nasa restricted area yun sa likod ng Yulwan ng paaralan. Ang Yulwan ay parang bilangguan para sa mga mabibigat na nagkakasala sa paaralan. Dagdag pa nitong sinabi habang naiisip ang loob ng kuweba na hindi pa rin ako nakapasok. Pero, ang Juan Madong ay may isang pasukan at isang labasan lang, pero sa loob ay parang pugad ng langgam. Sinabi naman ito sa kanya na libu-libong lagusan na magulo ang direksyon. Walang mekanismo doon, mas mahirap pa nga minsan ang traps. Dagdag pa ng nag-agree na higit pa doon, kakaiba dahil kahit natural lang yun na buo. Parang may natural lang yun na buo, parang may natural na formation na nanggugulo sa isipan. Dagdag pa nitong sinabi habang naiispang pasukan na tinatawag namin yun na illusion silang demon formation. Naiisip rin ito ang mga insekto na nasa loob ng kuweba na sinabi na pero ang mas nakakatakot pa, sa buong kuweba, may maliliit na butas tulad ng nasa basalt stones, at sa taas naman ng kuweba naroon dati ang mga pugad ng makamandag na nilalang. Kumakalat ang lason sa buong kuweba, at ang mga taong pumasok nang walang kaalam-alam. Naging bangkay, nang gawin ang academy dito, tinanggal ang mga pugad at pumasok ang mga masters ng formation. At sabi, tambak ang bungo na parang bundok sa loob. Napalagay ng daliri sa ibaba ng ilong si Yongdo na sinabi na ha? Kung wala na ang lason ngayon, ligtas na ba maliban sa maliligaw? Sinabi sa kanya nang nasa gitna na sa totoo lang. Sa lugar kung saan naroon ang mga nilalang na yon. Hindi na niya ito na ituloy ng mapaihem ang nakagreen sa kanyang tabi,
Sabay tingin kay Elder Cho. Napatingin din sa kanila si Elder Cho at naiinis na sinabi sa kanila na ano yon. Bakit kayo nakatingin sa akin at biglang tumahimik? Sinabi naman ng principal sa kanila na haha, kamakailan lang dumating si Elder Cho mula sa Black Path, kaya nag-aalala kayo. Bukod sa ilang tao rito, ito ay isang sekretong alam ng mas kaunti sa 10 tao, sa pinagmumulan ng nakal-alasong amoy sa kuweba, may isang uri ng insektong nananatili. Makikita si Yomdo at si Elder Cho na nakatingin sa kanya habang sinasabi pa na ang amoy na inilalabas ng mga makamandag na insekto sa loob ng kuweba sa mga regular na pagitan. Tinatawag namin itong Dream Illusion Soul Dissolving Incense. At pagkatapos lumipat ang eksena sa kandila sa isang sulok na lugar na may nagsasalita na kapag ang espesyal na amoy na yun ay humalo sa Cave's Illusion Sealing Demon Formation. Ang sinumang makakaamoy nito ay makakakita ng kanilang nakatagong subconscious bilang mga ilusyon. Wika pa nitong taong nakatalukbong. Habang inaabot pa nito ang pulang kahon sa isang tao, sinasabi pa na ang heart protecting pill sa loob nito ay gamot na kayang labanan kahit ang malakas na hypnosis, at tatagal ka ng mga 1 oras sa Juan Madong. Sinabi pa nito kay Yuchi Cho na ang katabi ng heart protecting pill ay ang nakakatakot na hidden weapon, ang biwang Divine Needle, at ang Flame Demon Thunder. Isang bomba na magagamit mo sa huling sandali. May gulat sa mukha si Yuchi Cho na nakatingin dito na tinanong na bakit niyo ibinibigay sa akin ang mga ito. Dagdag pa niya na makikita ang mukha nito na at ikaw. Sa lahat ng tao, huwag mong sabihin. May galit ka rin sa bastardong yun? Sumagot ito sa kanya at sinabi na oho. Sasabihin ko na lang na ang gusto mo ay gusto ko rin. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, ibalik mo ang lahat at kalimutan ang usapan natin ngayon. Hinawakan ni Yuchi Cho ang pulang kahon na sinabi nito na may naiinis na mukha na hindi. Magtiwala man ako o hindi, kung may pagkakataon, gagawin ko ito. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan kong patayin ng bastardong yon. At pagkatapos lumipat ang eksena sa harap ng kuweba na sinasabi ng elder, isang elder na parang may lalabas na patay dito. Ang magpadala talaga ng mga trainee sa Juan Madong. Hindi na niya ito naituloy. Na sinabi naman ni Elder Zhu Chuhan na hindi ko rin maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ipinipilit nilang gawin ang ganito kapanganib na bagay. Sinabi rin ng Elder na naka-agree na tama. Sa huling laban, tig-24 na tao ang nakumpirma para sa Black Sword Group at White Sword Group. Kaya bakit? Napatingin si Elder Zhu Chuhan sa gilid na sinabi na gaya ng sabi ng head instructor. Ang sinumang trainee na walang demonyong katiwalian sa puso ay dapat makalabas ng walang malalang panganib. Isa itong pagkakataon na subukin ang paninindigan ng righteous path bago ang Huashan Covenant meeting. Napakutingting naman ng tainga si Elder Cho na sinabi niya na bakit hindi niyo maisip na may baliw. Na pwedeng mag-amok at makapatay ng iba. Sinabi naman ni Principal Ping sa kanila na naiintindihan ko ang pag-aalala niyo. Nagkatinginan naman si Elder Yomdo at Elder Kwan na naiisip nila si Ryu na sinabi sa sound transmission ni Yomdo na disipulo, tama ang sinasabi ni Galchi sa pagkakataong ito. Isa kang great elder, pero nakaupo ka lang dyan, paano kung mapatay ng junior master mo ang lahat ng bata? Sumagot ito sa kanya sa sound transmission na kahit na voice transmission ito, maraming tao, tumahimik ka na lang. At ang taong umabot na sa antas na yon. Sa tingin mo ba madali silang magpapatalo sa kanilang mga inner demon? Muling sinabi sa kanila ni Principal Ping na gayon paman. Kung hindi nila masisira ang Porma Sion, hindi madaling magtatagpo ang mga trainee. Kaya sa ngayon, mangyaring manood muna. Sinabi naman sa sound transmission ni Yomdo kay Elder Kwan habang naglalabas ng enerhiya ito sa inis, na ang lalaking yon. Paano mo nasabing tawagin ang master ng ganyan, ikaw na pasaway ka? Senior brother mo ko, isusumbong kita? Sumagot naman sa kanya si Elder Kwan na huwag kang man-ira kung walang ebidensya. Baka sira lang tenga mo, mali ang narinig mo. Muli na namang sinabi sa kanila ni Principal Ping na mga elder, pumunta na tayong lahat sa labasan ngayon. Naniniwala ako sa tibay ng puso ng ating mga trainee na pumasok sa Juan Madong. At pagkatapos makikita ang pasukan sa mga kuweba na may nagsasalita na tibay ng puso. Ano yan? Napasabi naman si Ryu na parang yung walang basihang kumpiyansa ng mga taong nagsusugal lang ba yun? Napasabi naman si Hang Raiong na Ryu yun. Sa tingin ko ang pagpapatawad sa utang ng kaibigan ang tunay na tibay ng puso.
Naiinis naman na sinabi sa kanya ni Tito Jiang na tama na, tama na. Binalaan ko na kayo, kung wala kayong tibay ng puso, tapos na kayo. Gawin niyo ang kahit anong gusto niyo, kayong dalawa. Naiinis namang sinabi ni Doc Go na bitawan niyo ako. Binuhat ako ng mga lalaking yun na parang baboy ramo at itinapon. Ngayong araw, talagang yari sila sa akin. Napasabi naman si Lady Lee na hindi, Sister Ryong Doc Go. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na junior sister, pakalmain mo muna ang sarili mo. Magsisimula na ang pagsubok. Tumahimik si Doc Go na napasabi na pati ikaw, ipinagkanulo mo ako. Napasabi naman si Junho na mukhang galit na galit si Miss Doko. Magiging okay lang ba siya? Sinabi naman ni Ran na hindi ba magiging ayos lang ang lahat? Matatag ang loob ni Miss Doko. Siya nga pala, nakakahinga ng maluwag na lahat ng mga pamilyar na mukha ay nakapasa sa huling laban. At pagkatapos sinabi naman ni Namgang Gangsang na magsisimula na ba sa wakas. Makikita sina Yeren na may nagsasalita na una, ang mga numero 1 hanggang 8, humakbang kayo pasulong. Sinabi pa nito sa kanila na bawat isa ay pumili ng isang pasukan at pumasok, pero bawal kayong pumasok sa parehong lugar ng sabay sa iba. Sinabi naman ni Rio na ayos, swerte ako, nasa unang grupo. Pwede na ba ako pumasok? Napasabi naman si Tito Jiang na buwisit, numero 4 ako, anong swerte doon? Habang hawak naman ni Yuchi Chon ang papel. May naiinis na mukha nitong pinagmamaasdan nito at sinabi sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, siguradong papatayin kita. At dito na po nagtatapos ang ika-218 kabanata.